Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito na naman tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan at ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga early signs ng pagbubuntis. Okay, ito ay maaari ninyong mapansin sa first few weeks, mga 2, 3, and more than weeks. Makikita or mapapansin ninyo ito sa inyong mga katawan. Kaya tayo wag naman patumpik-tumpik pa, mag-umpisa na tayo. So ang una na po pwedeng maranasan ay ang paninigas ng dibdib. Yung feeling na parang ang bigat, yung feeling na parang medyo matigas-tigas siya, yan. Mararamdaman nito 2 weeks after the conception. So, po pwede nyo yung maramdaman. So, check your breast or actually kahit hindi nyo na i-check kasi yung feeling of na perong medyo uncomfortable kayo. Tapos, yung parang hindi kayo mapakali na parang namamaga siya. Medyo may pagkasore. Tapos, yung breast nyo parang full, wala naman siyang gatas. Di ba? Hindi man siya engorge. So, yun. So, mapapansin ninyo yan. At bakit nga ba ito nangyayari? Kasi nagkakaroon na ng mga hormonal changes at isa sa mga yung mga nagkakaroon ng changes ay yung hormones para dun sa ating breast, yung pagre-ready niya kasi syempre magbubuntis ka na so syempre magkakaroon na yan ng mga gatas-gatas eventually. Isa pa, pangalawa ay merong yung flatulence, yung pagkikapapas ng gas, okay? So, yung ibig sabihin yung pagiging mapag-utot, okay? So, akalain nyo, sintomas yun. Dahil nga daw po itong progesterone ay gumagana at nagkakaroon na ng changes sa ating katawan. At isa sa mga effect ng progesterone ay ang pagre-relax ng mga muscles. At isa sa nare-relax nito ay ang intestine. Kaya naman, minsan, napapautot, mayroong lumalabas na gas, feeling mo bloated ka, tapos yung parang nagdidighay-dighay ka. So, yan ay dahil sa progesterone at baka ikaw ay buntis na. So, yung pangatlo, yung pagiging tamad, hindi, pagiging walang gana, or parang nanghihina ka, yung yung fatigue. Okay? So, dahil ito yung fatigue or tiredness. So, ito kasi ay isa sa mga unang nagra-rank na sintomas, yung parang feeling mo na ayaw mo bumangon, tinatamad ka. So, usually tatanong baka buntis ka. Kasi during the early time ng pregnancy, yung level ng hormone ng progesterone na sinabi nga natin ay tumataas. At ang pagtaas noon ay ng progesterone ay po pwedeng can put you sleep, nakakaantok. Tapos, ito ay nagkukos ng lower blood sugar, tapos lower blood pressure. At ang progesterone dun ay nag-i-increase din siya ng blood production na po pwedeng makakonsume or parang maka-feeling na yung energy mo ay nauubos. Okay, dahil sa ganitong mga pagbabago. Pang-apat, nagiging prominent po ang ating mga veins. Okay? So, yung mga veins sa breast, veins sa vulva, veins sa legs. So, yan. Nakikita yan. So, dahil nga yung uterus mo ay lumalaki na, so, dahil nandoon yung baby, so, na-impede nito yung circulation dun sa area na yon, nape-press yung, nagkakaroon ng compression. Nare-reduce nito yung blood flow dun sa mga legs at sa mga ibang area pa kasi nga may yung growing, because of your growing uterus. Pang-5, nagkakaroon ng slight bleeding or ito ang tinatawag din natin na spotting. Okay, so 10 to 14 days after na magkaroon ng fertilization, okay, pwedeng merong tumatagas na na dugo. Pero konti lang po to at usually ang color niya ay light pink. Okay? Nawawala din siya mga isang araw lang or mga 2 days yan, mawawala na rin siya. At mahina lang po yun, hindi po siya yung menstruation. Okay? So, ito yung isa sa mapapansin ninyo. Akala nyo minsan regla. So, hindi po siya regla kasi hindi siya tumatagal. Okay? Nawawala din siya agad. Next ay ang nausea with or without vomiting. Ibig sabihin, parang nag-groggy, nahihilo ka na parang masusuka ka or parang hindi ka naman din masusuka. So, yun, pwede yun. Dahil ang mga babae kapag ganito, dahil nga sa pabago-bago ng kanilang hormones, nagiging sensitive ang kanilang ilong, nagiging sensitive yung kanilang mga panlasa, sa mga niluluto, iba yung pang-amoy nila, tapos yung mga perfume and cigarettes, so pwede silang once in a while, nagkakaroon sila ng feeling of vomiting. Tapos dahil din ito sa mga pabago-bago ng hormone, ito yung isa sa mga classic na signs ng pagiging pregnant. Kaya yon. 2 weeks after conception, pwede nyo po itong maranasan yung magsusuka-suka kayo or parang nahihilo-hilo kayo. Okay? Kaya huwag nyo sinasabi nag-iinarte ang mga babae na nagbubuntis. May kinalaman po dyan ng hormone. Kaya sige na, pagbigyan nyo na. Okay? So, next natin ay nagkakaroon din sila ng headache. Nag-increase ang blood circulation dahil nga po merong bata na bubuo doon sa ating sinapupunan. Hormonal changes na nakaka-trigger ng frequent pero mild lang dapat na headache. Okay?
So, mild lang dapat na headache. Kapag ka ito ay mataas, matindi, severe, hindi po yun. Okay, konsulta, magtanong kayo at magpa-check up kayo sa doktor ninyo. Okay, so constipation. Constipation, dahil nga ito ay another early signs ng pregnancy. According sa report kasi, ang pagkakaroon ng rise ng progesterone level sa pregnancy ay nakaka-contribute sa pagbaba or pagbagal ng function or ng motility ng gastrointestinal tract or ng inyong mga bituka. Okay? Natatamad silang mag-function. Tinatamad silang gumalaw. Nagre-relax nga, di ba? Sabi kanina, yung progesterone can relax yung mga muscles natin. At may muscles dun sa intestine. Kaya yon. So, parang hindi sila nagagalaw na ganyan. So, pagka ganyan-ganyan lang sila, yan. Hindi agad yung peristaltic movement. Kaya, naiipon yung dumi. Kaya naman, nagiging constipated. So, syempre, meron tayo ang batikan-batikan at ang kilalang mood swing kapag buntis. Buntis kasi, pagbigyan mo na. Actually, dahil din ito sa hormones, okay? So, meron kasing mga pagkakaroon ng blood ng mga, pagkakaroon ng bago-bago, nagbabago, nag-iiba-iba ang hormones ng babae. So, ito ay nagre-result into unusual, emotional, okay, reaction ng mga babae. Sa kaya totoo yan, may mga mood swing talaga. Especially sa first trimester, second trimester, magtiis-tiis ka lang. Okay, so isa pa sa pwedeng mangyari ay ang painless and dizziness. Okay, yung parang mahimatay ka or parang nahihilo-hilo ka dahil mababa ang blood sugar. Okay, at the same time, ang inyong katawan ng blood pressure ninyo ay nagde-drop. Okay, so posible po yung mangyari. Meron ding metallic taste, yung parang hindi mo maintindihan yung lasa, okay? So, parang during the few weeks of pregnancy, yung taste bud ay naapektuhan din. Kaya asahan nyo po yan na po pwede po nyo yung maranasan, ha? Tapos yung stuffy nose, parang clogged nose or black sinus. Yan po pwede din po yung signs ng pregnancy dahil increase ang estrogen level na po pwedeng magkaroon ng sinus passage ay nagsuswell at nagpo-produce ng more mucus. Tumataas din ang basal body temperature. So, kung magta-temperature kayo, parang feeling mo parang, parang may lagnat or parang mataas ang, mainit ang katawan. So, yan, dahil po, sa first wake up in the morning, yan ay mararanasan ninyo. Okay, so pagka nagkaroon ng ovulation, tumataas, diba, yung body temperature. Kapag ka ito ay nagtuloy-tuloy for another 2 weeks or parang feeling mo mainit yung katawan mo, tag-init, yun. Ngayon, posible buntis ka. So, syempre, ang isa is yung missed period. Okay? Hindi ka dinatnan. Simple lang, hindi ka dinatnan. So, posible na buntis ka. Pero maraming dahilan pa rin kung bakit hindi dinadatnan ang mga kababaihan, ha? Watch out din kayo dun. Isa pa rin sa pwede ninyong ma-observe ay yung pagkakaroon ng bleeding gums at saka bleeding nose. Okay? So, dahil sa increase in hormone, yung gums ay likely nagiging inflamed tapos nagbi-bleed siya. Tapos, nagkakaroon din ng yung mga blood vessels sa inyong mga ilong, yan, nag-expand din siya during the pregnancy. So, kaya yun, pumuputok sila minsan at nagkukos ng bleeding. Ano ba ang pwede natin gawin para malaman natin talaga na hindi lang tayo umaasa sa mga sintomas na nararamdaman natin. Dahil ang mga sintomas na ito, pwede itong different from one babae to another babae. Kaya magkakaiba minsan sa ang pinapakitang mga sintomas at ang iba wala talagang sintomas na nararamdaman, masyado na visible. Okay? So, anong pwede natin gawin? So, pwede kayong magpa-pregnancy test. Okay? So, i-check ninyo. Tapos, pag nakita ninyo to confirm kung kayo talaga ay buntis, makakatulong yon para mas madali ninyong maalagaan ang inyong sarili, alam nyo kung anong gagawin. At the same time, mag-consult kayo sa inyong OB-GYN. Importante yan. Lalo na kung kayo ay tagal nyo nang iniintayan at gusto nyong alagaan hanggat as early as much as possible yung inyong ipinagbubuntis. So, kaya naman bumisita kayo sa inyong OB-GYN para mabigyan kayo ng tamang pangangalaga ang mga vitamins na iti-take ninyo at kung ano pa ang mga i-advise sa inyo ng mga doctors.
Okay? So, sana ay nakatulong sa inyo ang information na ito na ating na-share. At please don't forget to like this video and share this content para naman po makatulong at maipasa natin ang information sa iba. And then, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. So, hanggang dito na lang po. Bye mga ka-nerd!